250 degrees Celsius, kaya nang pakuluin yung tubig. Yan o, kumukulo na. Okay na, kumbinsido na ako. Brother John Tech para sa panibagong video vlog. Magkakaroon naman tayo panibagong video. Gagawan natin ng video yung ating rice cooker. Ito po yun. Itong rice cooker na to, buo ito. Meron kasi kong napulot na heater ng rice cooker. Ganito po yan. Ito yung heater. Nakikita nyo sa loob. Yan. Meron akong nakita na sirang rice cooker. Sira na itong kaha. Pinuha ko yung heater ng rice cooker. Kapag meron kayong napulot na sirang rice cooker, sira na yung kaha, pwede pa natin gamitin tong heater ng rice cooker. Ipakikita ko sa inyo kung paano pa natin pakinabangan itong heater ng rice cooker. Ito po yun. Oh. Nakikita nyo? Yan o. Yung kaha nito sira na. Katapos ang ginawa ko, pinulot ko to dahil sayang. Kasi pwede pa natin itong pakinabangan. Pwede natin itong gawing lutuan. Ang kakailangalan lang natin dyan, siyempre gagawa natin to ng kaha. At nangangailangan tayo ng thermostat control. Tapos terminal lug, tapos wiring. Ito po yun. Ang gagawin natin, gagawan muna natin to ng kaha. Kasi hindi natin pwedeng gamitin to na walang kaha. Kasi pag ginamit natin to, magiging mainit sa ilalim. Ang gagawin natin, sasapinan natin siya ng hardiplex. Yan, meron akong kapirasong hardiplex dito. Yan, susukatan lang natin to. Parang eksakto siya. Ayun, eksakto. Pasensya na po, medyo tayo inuubo. Tatabasin natin to. Tabasin lang natin to. Buhay matulog, magpatulog kayo! Yan. Maya-maya, wala na yan. Yung alikabok, palayo naman sa atin dahil meron tayong ventilador. Wala, ganun talaga. Maalikabok. Yan, susukatan natin yung butas niya. Tanggalin natin itong mga paa para mabilis tayo. Oh, may mahaba tayong screwdriver. Ayan. Isisinduro lang natin. Ang gagawin natin, ibubutas natin to. Butas yan dito. Tapos butas yan dito. Ah. 'Yan. 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 '
Butasin lang natin to. Kanya lang, pag binarero, malikabok pa yan. Ganyan lang, pwede na. Yan, itutuloy na natin yung ating ginagawa. Natapos na yung fabrication. Hindi ko na ipinakita kung paano ko pinag-fabricate ito dahil hahaba yung video natin. Yan, ang ginawa ko, nilagyan ko ng sapin na hardiplex para maproteksyonan yung pagpapatungan natin. Yan, ang ginawa ko, nirebit ko lang yan. Yan o. Hindi ko na pinakita kung paano ko nirebit. Yan o. Ito yung ibabaw. Ito yung temperature switch. Tapos yung kanyang sensor. Hindi ko pa kinabit yung sensor niya. Tapos nandito yung terminal ng heating element. Ito yung heating element niya. Yan. Ginawan ko muna siya ng temporary para matesting natin kung pwedeng i-convert yung heater ng rice cooker na para makita natin kung pwedeng gawing electric stove. Yan. Ito, napakasimpleng electric stove. Gan lang ito, improvise lang muna. Sa susunod, gagawin ko ito ng magandang kaha. Yan. Pag nagawan ko ito ng magandang kaha, pagkikita ko sa inyo na magandang gawing itong heater ng rice cooker, pwedeng gawing electric stove. Yan. Pansamantala, ganito lang muna, kapangit. Yan, kahit ganito kapangit, yan, ipakikita ko sa inyo na kung paano i-convert yung heater ng rice cooker to stove. Yan, mag-umpisa na tayo sa pag-wiring. Ang una natin gagawin, i-connect muna natin yung unang terminal. Ito. Yung sa thermostat control, tapos kakabit natin dito sa heater. Naka-series lang yan. Gagamit tayo ng number 14 na wire. Para magandang connection natin, gagamit tayo ng terminal lug. Nasaan na yung terminal lug natin? Ay, ito yung terminal lug. Yan. Babalatan natin to. Yan. Mas maganda tong wire, hindi didikit sa katawan. Kasi medyo matigas ito. Yan, okay lang na lumaki yung wire kaysa yung sa maliit. Pag maliit, medyo delikado tayo. Malakas kasi ang amperahe nito. Iipitin mo lang yan dyan yan. Wala tayong pang tinting. Mayroon pala tayo dito ang pang tinting. Doon sa ating malaking ito, ikikrimting natin. Yan, pag ganyan, ipit na ipit siya. Tibay na yan. Yan. Hindi na yung mahuhugot. Ang gagawin natin, lalagyan natin siya ng shrinkable tube para safe tayo. Gahan tayo ng kasya dito.
Bali, ganito lang. Ito lang ang lalagyan natin. Tingnan natin kung kakasya doon sa ating thermostat control. Yan. Kasyang-kasya pala. Yan, maganda. Tapos, kahit malaki, lagyan natin ng shrinkable tube para safe tayo. Para siguradong dapat yan mahigpit. Yeah, mahigpit na, hindi na basta-basta mahuhugot. Lagyan natin ng insulation para safe tayo. Yan o. Okay. Gagawin natin. Yan. Gagandahin na, kahit paano pagandahin naman natin. Yan. Putulan na natin to. Pipilipitin lang natin to, gamitin natin tong isang electrician plier. Yan. Madali lang ikabit to, naka-series lang yung thermostat control ito. Kaya lang, wala pala tayong pilot light. Maganda sa mayroong pilot light para alam natin kung gumagana yung ating heating element. Yung screwdriver na mahaba-haba kasi medyo malalim. Ito walang problema kasi ipit na ipit naman to. Ayan. Ayan, ipit-ipit yan. Para walang loss. Ang gagawin natin, yung line 1, kakabit na natin dito. Gamit ang terminal lug. Dublihan lang natin tong wire. Ayan. Kaya tayo gumagamit ng terminal lug kasi itong ating walang tornilyohan. Thermostat control. Iipitin lang natin yan. Kahit sa pag-wiring, medyo matrabaho pa rin. Oh.
ipitin natin to ng ating flies para hindi na mahugot yung wire. Good! Ayan. Kalimutan ko pala lagyan ng shrinkable tube. Di bale. Itong malaki na lang. Pwede naman yan. Liliit naman yan. Skipan natin ng kaunti. Hirap na, baka kasi mahugot tapos natama dito sa kaha. Kakakuryente tayo niyan. Yan ang gusto ko, masikip na masikip. Layo-layo lang natin sa kaha. Baka tayo madali ng kuryente. Yeah. Malagyan na natin ng shrinkable tube para siguradong hindi didikit yan. Malayo na yan. Hindi didikit. Tapos ito, yan. Maganda yung pagka-wiring natin. Putulan natin ito, sobrang haba. Lagyan na natin ng shrinkable tube. Kahit pala hindi mo na lagyan pala. Pwede na. Itong isang terminal, diretso na dito sa terminal ng isang heater. Yan, naka-series na yung ating thermostat control. Sayang, wala tayong pilot light. Bale, sa susunod, lalagyan natin ng pilot light pag pinaganda natin. Pilipit natin yan dyan para siguradong walang kawala. Yan. Kailangan mahigpit yan. Yan, ito ang kagandahan sa wiring. Magkahiwala yung line 1 and line 2. Naka-series doon sa tawag nito. Tapos ito, yung sensor, naglagyan ako ng butas dito para masensor niya yung init dito. Lalagyan ko lang ng clip yan para ma-permis yung ating sensor. Yan o, sapula-sapulang init niyan. Yan, para sapula-sapulang init yan. Kasi ito, gagamit na lang tayo ng cable tie.
para hindi mahila yung wire natin. That's a great idea. Lagyan natin ng para hindi basta-basta nahihila. Kapag gumagawa tayo ng electrical, dapat palagi nating iisipin ang safety. Yan, nakasapi na yun dyan yan. Yan, o. Painitan pala natin tong ating shrinkable. Saksak natin dito. Ayan. Yan. Painitan natin to para humigpit na siya. Para wala nang kawala. Yan, safe na safe siya. Yan. Okay na. Safe na siya. Para sigurado, titester natin. Titester na natin kung okay siya. Ikakabit pala natin yung knob. Kabit muna natin sa yan, naka 0 degrees niyan. Yan. Tingnan natin kung tama yung pagkakabit natin. Dapat yan, huwag muna siyang tutunog. Pag pinihit, dapat tumunog siya. Ayan, o. Hindi pala siya tutunog kasi mataas na yung ohms rating niya. Tutunog lang siya pang mababa. Yan, may nare-reading na pa kayong resistance. Yan, nasa kansya 75 ohms. Yan. Punta tayo doon sa AC current. Sisindihan natin yung yan para makita natin. Yan. Saksak na natin to. Wag. Yan. Hindi pala natin na-testing kung may ground. Baka mamaya may ground pala to. Yari tayo. Ayan. Yun natin. $50 ohms. 50 mega ohms. Walang ground. Okay siya. Medyo mahina ng insulation. Hindi ka na kayang kuryentehin yan. Dahil nasa mega ohms. Ano? Kaya. Yan. Saksak na natin. Yan. Tingnan natin kung tataas yung amperahe niya. Nasa kanya 50 degrees. Yan, gumagana na. Nasa 3.3 amperes. Nakikita naman ninyo. Tapos susukatin natin yung temperature nito. Ayun, bumigay na. Pwede natin dito sa ilalim. Dito tayo sa ilalim. Sabay natin dito. Sabay natin doon sa sensor. Mataas yung temperature.
Pag nag-50 siguro yan, saka siguro mag-on uli yung thermostat control. No, mainit na yun, no? Wala pa rin, 54. Hindi naman delikado yung wire. Hindi naman umiinit. Hindi naman umiinit sa ilalim. Hindi pa niya binubuhay. Nasa 50 na. 49. Ayaw pang buhayin ng thermostat control. Ayaw pa. Ayan, nasa 49 na siya. Ayaw pa rin mabuhay yung kan. Adjust kayo natin kaunti. Ayun. Nabuhay uli. So, tingnan natin kung ilang degree bago kumulo tong tubig dito. Yan, nagsalang tayo ng tubig. Nasa 73 degrees na siya. Itaas pa natin kaunti. Yan, wala naman siyang ground. Yan, tinaas na natin. Nasa 71 degrees, 72. Yan, pataas ng pataas yung init niya. Lagay natin sa 100 degrees Celsius. Yan. $100. Ayan. 100 degrees. Pinat off niya yung kuryente. Yan. Accurate naman yung kanyang thermostat control. So 100 degrees, hindi pa siya kumukulo. Yan, maligam-gam na. Gawin natin 250 degrees Celsius. Ayan. Ayan, tingnan natin kung mamamatay pa yung yan, lampas na yan sa 250 degrees Celsius. Yan, 250 degrees Celsius. Yun, 250 degrees Celsius. Kaya nang pakuluin yung tubig. Yan o, kumukulo na. Okay na, kumbinsido na ako. Ang galing! Ang galing! Tanggalin na natin itong kon. Mainit din, oh. Tingnan natin yung temperature ng ilalim. Mainit din pala yung ilalim, oh. Pwede na ako magluto mamaya. Yan, okay na. Okay yung ginawa natin. Ang gagawin ko, gagawan ko na siya ng magandang kaha. Pinakailangan yung kaha nakakulong siya. Tapos yung thermostat control, kinahalagan medyo malayo dito sa kalan. Mabagal siya mag-response. Naiinitin kasi yung kanyang sensor. Ano? Dito kasi sa ibaba, mainit din, oh. Ayan, oh, nasa sensor ng ating tester. Na mainit din.
yung yung thermostat control, medyo ilalayo natin dito sa heater. Yan, nahihirapan yung ating thermostat control na masensor yung totoong temperature. Yan, sa susunod, pagagandahin natin to at ipakikita ko sa inyo kapag pag napaganda ko na to. Yan, gagawa natin ng maayos na kaha. Dapat yung init, nakukulong itong heater para nakukuha natin yung tamang init. At yung ilalim, medyo uminit yung ilalim. Yan, o. Yan, medyo apektado din yung lamesa. Yan, dadagdagan ko pa ito ng insulation para maganda. Yan. Kapag napaganda ko ito, ipakikita ko sa inyo itong ating rice cooker na ginawang electric stove. Yan. Para sa akin, yung heater ng rice cooker pwedeng gawing electric stove. Yan. Maraming salamat sa patuloy na pagsusuporta po ninyo sa ating YouTube channel. Hinihiling ko po na pagpalain ng Diyos ang bawat isa sa atin. Magkita-kita na lang tayo sa susunod na video. Maraming salamat at bye-bye.